Nagpumiglas ang aswang dahil sa pagkakabao ng patpat sa noo nito. Umalulong ito ng ubod lakas at biglang kumawala ang matinding enerhiya mula sa katawan nito. Tumilapon si Totoy at bumangga sa puno. Ngunit bago pa siya makasubsob sa lupa ay kumislap ang mutya sa kanyang dibdib. Isang liwanag ang bumalot sa bata. Tila ba pinapalakas ng mutya ang kanyang katawan. Anong klaseng nilalang ka? Ano ang tangan mong bato? Bakit umaapoy ang iyong dugo? Di mo na matatakot ang buong baryo! Hanggat nandito ang matcha, hindi mo kami matatalo! Muling sumugod ang aswang. Mas mabangis ito at higit pang naging mas mabilis. Nanginginig ang lupa sa bawat paglapit na ginagawa nito. Ngunit tila bang ginagabayan ng mutya ang bawat galaw ng bata. Nagawang umiwas ni Totoy sa mga galamay ng aswang. Umikot ang bata at hinataw ng patpat ang dibdib ng halimaw. Sa bawat tama ng patpat ay nag-iiwan ito ng nagliliyab na kulay asul na liwanag na nagiging sanhi kung bakit napapaatras ang aswang. Huwag mong ipipilit, bata. Ako ang tunay na bantay ng talon. Ang mutyang yan ay para lamang sa isa. Para lamang sa akin. Hindi no? Ano ka, sinuserte? Ang mutsyang ito para sa kabutihan, hindi sa kasamaan! Nagningning lalo ang mutya at sa huling pagkakataon ay itinodo ni Totoy ang mga natitira niyang lakas. Sumugod siya sa direksyon ng aswang. Walang patumpik-tumpik niyang itinaga ang patpat sa puso ng aswang at kasabay noon ay sumambulat ang liwanag na bumalot sa buong baryo. Nabuwal ang aswang, unti-unting nagbago ang anyo nito hanggang sa lumitaw ang pamilyar na mukha. Itay, ikaw ba yan? Tay. Dugo ang lumabas sa labi ni Manong Abel. Namumungay ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang anak. Anak, patawarin mo ako. Simula nang mamatay ang nanay mo, nahiligan ko na ang pag-iinom sa mga karatig na baryo, lalo na tuwing may pista. Hanggang sa namalayan kong nag-iba na ang aking pagkatao. Tuwing sumasapit ang gabi, naghahanap na ako ng laman ng tao at dugo dahil nayanggaw ako sa pista doon sa karatig baryo. Pero salamat, sa wakas, pinalaya mo ako. Hindi! Hindi! Itay, hindi ko po sinasadya! Yumakap ang bata sa katawan ng kanyang ama habang patuloy ang pagluha nito. Ngunit bago tuluyang pumikit si Manong Abel, hinaplos niya ang pisngi ng anak. Mabuti ka, anak. Mas malakas ka kaysa sa akin. Alagaan mo ang baryo. Huwag kang bibitaw sa mutya. At sa huling paghinga, tuluyang naglaho ang kanyang ama. Napasubsob si Totoy sa lupa. Niyakap niya ang hangin matapos maging abo ang bangkay ng kanyang ama. Ramdam ng bata ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama na tila bang sugat na walang lunas. Ngunit sa kabila ng lahat, tumayo siya. Tangan ang mutya na ngayon ay tila mas maliwanag kaysa kailanman. Para sa kalayaan ng baryo, tatanggapin ko pagkamatay ng tatay ko. Mula sa gabing iyon, kumalat sa buong baryo ang balita. Ang mutya sa likod ng talon ay nakuha ng isang batang matapang at ang sumpa ng mga aswang ay natapos na. Ngunit sa puso ni Totoy, nananatiling buhay ang sakit. Hindi niya akalain na upang makamit ang tagumpay, kinailangan niyang isakripisyo ang pinakamamahal niyang ama. At sa bawat gabing nakatingala siya sa buwan, mulit-muling nananariwa sa kanyang isipan ang masasayang alaala niya kasama ang kanyang ama. Gayunpaman, tinanggap na lamang ng bata ang sakit ng katotohanan. Pinakawalan niya ang isang dakot niyang luha kapalit ang kalayaan ng buong baryo.